So ayan, meron tayong 6 na bedroom, no? Isang master's bedroom, tapos 5 regular bedroom. So each bedroom meron silang AC unit or air conditioning unit. So ayan. And meron din tayo sa living room and sa ating kitchen or dining, and sa ating office, no? So ayan, sa calculations, no, ng ating paglalagay or pag-i-install ng AC unit, no, so ganito siya. So first, kailangan muna nating makuha yung ating floor area or measurement ng isang room, no. So ayan, mapapansin nyo dito sa master's bedroom natin, gumamit tayo ng split type air conditioning unit, no. So sa master's bedroom natin, meron tayong 14 feet by 12 feet by 9 feet na height, no. So para makuha natin yung BTU, no, gumamit tayo ng calculator or BTU calculator, no. So kukunin mo yung area na itong master's bedroom or ng isang room, no, and then or yung measurement ng isang room, and then ilalagay mo siya dun sa BTU calculator. So ito, nakuha natin is 5,443.20 BTU. So ngayon, para makuha natin yung required na horsepower, no, para sa master's bedroom, horsepower nung air conditioning unit na gagamitin natin para sa master's bedroom, no, yung nakuha nating BTU, i-divide natin siya sa 9,000. So 5,443.20 BTU divided by 9,000 is equal to 0.6048. So kapag ganyan siya, kumbaga ito na yung horsepower, no. So kung titignan natin yung horsepower chart, wala naman tayong makikita doon na 0.6048 HP. So ngayon, hindi siya pwedeng bumaba pa sa 0.6048, no. So kasi sa chart natin, meron tayong 0.5, 0.75, 1 HP, 1.5, 2 hanggang sa 2.5. So ngayon, hindi siya pwedeng mag 0.5 HP. So ang gagamitin natin na air conditioning unit is 0.75 HP na split type unit. So and dito naman sa ating bedroom 2, no, ginamitan natin siya ng window type. So ganun pa rin yung computation. Kukunin mo yung and so dito naman sa ating bedroom 2, ginamitan natin siya ng, so ito siya, bedroom 2. So ginamitan natin siya ng window type na air conditioning unit, no, with a size of 12 feet by 11 feet by 9 feet. So nung kinumpute natin siya dun sa BTU calculator, nakuha natin is 4,276.80 BTU. So i-divide natin yun by 9,000, na makukuha natin is 0.4752. So ang gagamitin nating air conditioning horsepower ng air conditioning unit na gagamitin natin ay 0.5 HP. So ito naman sa bedroom 3, 4 and 5, same silang lahat ng area, no, and 11 feet by 11 feet by 9 feet, no. So ang nakuha natin is 3,920.40 BTU. So divide by 9,000, ang makuha natin ay 0.4356. So sa bedrooms 3, 4 and 5 na gumamit ng window type, ang required na horsepower ng air conditioning unit ay 0.5 HP. So dito naman sa bedroom 6, gumamit pa rin tayo ng window type air conditioning unit, no. Ang BTU naman na nakuha natin based sa kanyang area is 3,888 BTU.
So, divide by 9,000, makukuha natin ay 0.432. Or, ang required na horsepower para sa bedroom 6 na horsepower ng air conditioning unit na gagamitin para sa bedroom 6 ay 0.5 HP. So, dito naman tayo sa living room. So, sa living room, gumamit tayo ng wall standing air conditioning unit. So, meron tayong size or measurement of 28 by 24 by 9 feet. So, ayan, ang nakuha nating BTU sa kanya is 21,772.78. So, divide by 9, makukuha natin ay 2.419. So, ang required, no, na horsepower, no, ng air conditioning na gagamitin natin para sa living room ay 2.5 HP. So, ayan, dito naman sa kitchen and dining area natin, gumamit tayo ng ceiling mounted na air conditioning unit. So, meron tayong nakuha na 7,160.39 BTU. Ayan. So, ganun pa rin yung process, ganun pa rin yung measurement, no? So, ang required horsepower na air conditioning na gagamitin natin for kitchen and dining area is 1 HP. No? Sa office naman, gumamit pa rin tayo ng ceiling mounted air conditioning unit, no? Or yung centralized unit. So, ayan, kung mapapansin nyo, nakuha natin BTU ay 4,752, no? Divided by 9,000 is 0.5 siya. So, may kita natin 0.528, no? 0.528. So, ang pwede natin gamitin dyan na horsepower ng isang air conditioning unit ay pwedeng 0.5 or 0.75. So, gagamitin natin yung 0.5 horsepower, no? Kung yung office is hindi naman siya palaging gagamitin. Hindi naman siya tuloy-tuloy na gagamitin, no? Or 24 hours na nakabukas yung unit. So, pwede na yung 0.5 horsepower since nalalapit lang siya doon sa na-compute natin na 0.528, no? Or, no, to be sure, no, pwede tayong gumamit ng 0.75 horsepower. So, sa pag-compute ng ating air conditioning unit, no, each rooms, no, so ganun lang yung process niya, no, para makuha natin yung required na horsepower ng isang air conditioning unit para sa isang room or isang building. So, ayun lang. Thank you.